Hello Christian World, mga ka-truth seeker, at magandang umaga po. Pag-usapan po natin ang theology. Dalawang klase lang po ang theology, mga ka-truth seeker. Huwag kayo malito na libo-libo ang theologies, nakakalito. Dalawang klase lang po. Arminian, humanistic view or theology. At ang pangalawa po ay apostolic biblical Calvinistic theology. Sa nakaraang episode po, diniscuss natin yung ano ba ang Arminian theology at humanistic theology at sino-sino yung mga grupo na maaaring nakagrupo sa Arminian humanistic theology. At pasintabi po, hindi ko po intensyon na manakit ng grupo or kapwa. But when telling the truth, kailangan po pag-usapan natin. Ngayon po ay i-discuss natin ang pangalawang theology, yung Calvinistic Apostolic Biblical Theology. Ang Apostolic Biblical o sa panahon natin ay mas kilalang Calvinistic Theology na unpopular in our days at sinisiraan ng mga Arminian humanistic theologians na sa totoo lang ang pinakamalapit na aral at biblical apostolic teaching ay ang Calvinistic theology. Kapatid, ano nga ba ang Calvinistic apostolic biblical theology? At sino ang nakapaloob sa theology ito? At ang aral ay Apostolic Biblical Calvinistic Theology. Ang Apostolic Biblical Calvinistic Theology, mga kapatid, ay ito yon. Grace alone saves. Pag sinabi kong grace alone saves, mga kapatid, hindi natin isinasa-isang tabi ang mercy ng Diyos na nakakapagligtas sa atin. Hindi ko sinasa-isang tabi ang iba pang mga aspeto ng attributes ng Diyos na may kinalaman sa kaligtasan natin. Ang pinupunto lang natin ito, by God's grace, sinners are saved. No less, no more. Hindi pwedeng grace plus faith. Hindi pwedeng grace plus faithfulness mo till the end. Hindi pwedeng grace plus good work maliligtas ka. Hindi po biblical ang grace plus obedience maliligtas ka. Hindi po biblical, hindi po apostolic teaching ang grace plus sacraments plus Mama Mary, prayer to Mama Mary plus prayer, altar call, sinner's prayer. Hindi po biblical apostolic teaching ang grace plus water baptism, spirit baptism, maliligtas ka. Hindi po apostolic doctrine ang grace plus altar call. Grace plus sacraments, maliligtas ka. Hindi po biblical apostolic teaching o Calvinistic teaching ang grace plus kung ano-anong plus repentance pa yan. Kapatid, pag sinabi natin grace alone saves, it is the electing love of the Father that saves us from eternity. Hindi pa tayo pinapanganak ay pumili na ang Diyos. Ang linaw-linaw, Ephesians 1:4, Ephesians 1:5 na siya ay pumili na. Hindi pa pinapanganak at hindi pa nakakagawa ng masama o mabuti ang tao. Represented by Jacob and Esau ay pumili na ang Diyos ng mga taong ililigtas niya. And salvation is by the redeeming grace
of the Son. Na in eternity past, we don't believe it in eternity past, turo yan ng Reformed Baptist Church, wala pong eternity past. In eternity, from eternity, meron na agreement ang anak sa ama na i-justify ng ama ang mga inelect ng ama, pero sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng promise redeeming grace ng ating Panginoong Hesus. Maja-justify tayo. Hindi pa tayo pinapanganak, wala pa tayong faith, hindi pa tayo nag-exist sa mundong ito. So meaning, hindi kailangan yung faith mo, hindi kailangan yung good work, obedience, para maligtas ka o ma-justify ka. Hindi ka pa pinapanganak, nagdesisyon na ama, i-justified ka through the promised redemption of Christ, hindi through your faith. And number 3, ang lahat ng i-justify ng ama, ni-redeem ng anak, ay isa-sanctify, i-regenerate, i-born again ng Holy Spirit. At kapag tayo ay na-born again na, tayo po ay papasok sa covenant of grace. At lahat na nakapailalim sa covenant of grace ay meron ng authority at meron ng fruit of faith and repentance na uusbong. Hindi po requirement, condition ang faith and repentance para maligtas tayo o ma-regenerate. Mahabang usapin po yan, pero kung gusto nyo matuto, sama po kayo sa mga discussion ng episode na ito. Sino-sino po yung mga ito po yung grace. The electing of love of the Father, the electing love of the Father saves us. The redeeming grace of the Son justifies us, and the sanctifying, regenerating power of the Holy Spirit, brings us into the covenant of grace. And in the covenant of grace, salvation comes unto us. At dun sa tatlong yun yung grace ng Diyos. Of course, there is mercy, there is goodness of God that saves us. Andun nakapaloob po sa grace yan. It is all of God. Salvation is all of God. Wala tayong participation, contribution, and participation. The only contribution we have is to sin and sin and sin. Yan lang po contribution natin. Ngayon, sino-sino po ang mga belong sa Apostolic Biblical Calvinistic Theology? Ito po ay ang High Calvinist na inaakusahan po na Hyper Calvinist. Alam niyo po, kung aralin niyo lang po ang High Calvinist, truthfully, objectively, maunawaan niyo po na ang High Calvinistic Theology, ang Apostolic Theology, Biblical Theology. Aral po tayo ng truth because only truth shall set us free. Sino po yung nakabilong dito? Of course, ang mga strict and particular Baptist Church. Pero po, ang Reformed Baptist Church, hindi po kasama dito. At ang Presbyterian at ang Congregationalist. Pero may mga Congregationalist na naniniwala po sa High Calvinism. Sana po ay may napulutan nyo ng aral, mga ka-truth seeker, ang discussion na ito. Good day and God bless po sa ating lahat.